Sa larangan ng politika, inaasahan natin ang seryosong usapan. Pero minsan sa gitna ng talakayan at argumento, may mga eksenang hindi inaasahan. Mga sandaling seryoso sa simula pero nauuwi sa aliw at katatawanan. Ito ang funniest political moments in the Philippines. Nag-viral sa social media ang paglulunsad ng Bureau of Customs, LTO, DOTR at DOF sa makabago nilang sistema. Pero sa kanilang seremonya, high-tech din kaya? Logo, the respective logo of your agency, sirs. Yes, right then, as this will commence the inauguration ceremony. Are we all ready? We all ready? Wow. Sa kalagitnaan ng seryosong pagdinig, si Senator Meg Zubiri ay may naisingit pang eksena, ang hand gesture na talaga namang kinagigiliwan ng mga kabataan. Disagree provisions of Senate Bill number 1509 and House Bill number 767. 67. Lala! 39. Nalala ko mo yung anak ko eh. 67. 6739, Mr. President. Oh boy. Establishing the Philippine Geriatric Center, Mr. President. Bida naman sa susunod nating eksena ang panawagan ng isang kongresista sa gitna ng krisis ng langis. Representative Arlene ng Suerte Party List iminungkahi sa LTO na itigil muna ang panghuhuli nito. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime? Pwede ba yon na may no apprehension, wala munang huli? Lalo na sa mga single motor kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school. Road safety po ito eh. Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema sa amin. I understand, ASEC, na kailangan talaga nating hulihin ang mga violators pero baka pwede magkaroon muna ng 2 weeks lang na status quo for the meantime para at least matuwa naman ang ating mga motorista. So weird. Basta po, sumunod lang, wala pong problema sa amin. Yes, ang sa akin lang, ASEC, baka pwede yung sa mga single motor lang kasi yung mga naghahatid sa school, yun ang immediate na ginagamit ng mga single motor sa mga parents, kung pwede lang po, kahit mga 2 weeks lang. At ang susunod naman nating ibibida, Representative Suntay sinita sa kanyang manifestation dahil sa kakaiba niyang imagination. And lastly, alam mo yung minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Magaling kang kupal ka. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Ang galing! Ang galing! Di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Kung papogian lang ang labanan, Team Lacson o Team Marcoleta ka ba? Dahil sa Bartagulan ay hindi na matigil-tigil itong dalawa. Ba't kaya kayo ang favorite niyang susunod? Siguro mas pogi ako sa kanya. Wow, sobra man mang pogi, bossing. So, no comment dun sa mas pogi daw siya. Salamat, sir. Nakikita mo naman, di ba, kung sino? Sino, sir? Basta nakikita mo. Aray ko! Aba, hindi lang ata si Marcoleta ang kinakaharap nitong ating bida dahil pati si Senadora Amy Marcos pinagbibintangan na si Lacson ay malambot kung naturingan. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Una, hindi po piluka ang aking buhok na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla.
Nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ng rallyista at pulisya matapos na magsagawa ng kilos protesta ang grupong ito. Pero imbes na seryosohin ng taong bayan ay kinaaliwan dahil sa kakaiba nilang pagpapahayag ng kanilang panawagan. Pinapayagan natin sila dito sila. Shout nila lahat ng gusto nila i-shout. Hanggang dito lang po sila. Lahat ng gusto nila i-shout. Hanggang dito lang po sila. So weird. Nabalot naman ng katatawanan ang susunod nating eksena sa usaping seguridad. Senator Mig Zubiri may kakaibang analogy. Mr. President, kasi pag tinanong siya, sasabihin niya, yes, I'm 18. Ganun kasimple. With one click. Is that, for me kasi, Mr. President, hindi yan security measure kung one click lang or two clicks lang ay makakalampas ka, hindi yan totoong security measure. That's correct. Diba? Parang compliance na lang yan. Hindi talaga yan security para ma-save natin yung mga kabataan natin. It is like going to a pornographic site. I wouldn't know, Mr. President. Can you share more about it? Can you share more about it, Mr. President? Well, apparently the Gen Zs are telling me, all you have to find out is, hindi ka naman Gen Z, millennial ka naman. Gen X tayo, Mr. President. Gen X pala tayo. Merong pop-up, Mr. President. Pop-up lang. Are you And then over they can 18? go straight to it. Yes, Mr. Siyempre, that's President. another addiction that we want to curb. At sa susunod nating eksena, tampok ang panayam sa ating bida na sa wikang Ingles ay tila nahihirapan siyang ipahayag ang sasabihin niya. Did he ever read? Did he ever read the complaint or rather the statement? I don't think so. Otherwise, he would also have the same impression on the said statements of these 18 ex-Marines. If you can see, there are so many pictures being shown by Attorney Levy Baligot. But have you seen to who? Hindi pa dyan nagtatapos ang eksena dahil si Jose Castro, abay, humirit pa ng isa. Ask about the plane. Yeah. You Also can the also ask DOJ? the DOJ. Andaya naman. Okay. Well, we're sorry to take time from your blogging. Oh, I wish to stay for more than an hour. Can we? Tapos na tayo? Pero hindi mo naman masagot yung mga tanong namin eh. Tampok naman sa susunod nating eksena, Senator Bato de la Rosa may kakaibang revelasyon kung sino ang gumagabay sa kanya. So, technically, we don't have jurisdiction over the articles of impeachment. That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit. Holy Spirit ah! Holy Spirit ka agad ah! Mr. President, to be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Sa politika, mahalaga ang bawat salitang binibitawan pero minsan ang mas tumatata ay ang eksenang napagtatawanan. At dito na nagtatapos mga eksenang hitik sa kaganapan. Sa ating paghahanap, good vibes ang natagpuan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena. Hanggang sa muli mga tropa!